Isang matinis na hiyaw ang bumasa sa karaniwang ingay ng pantry. Kasunod nito ang init. Isang nakakapasong init na biglang kumala sa kanyang dibdib, na sinundan ng malamig na katotohanan ang suot niyang puting blouse ay basa na ngayon ng maitim na likido. Amoy ka pa? Ay sorry, hindi kita nakita. Kilala ni Maya ang boses na iyon. Ang sarkastikong tono na nakpapanggap na naalala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa mansa sa kanyang damit patungo sa mukha ni Bella Gonzales. Nakangisi ito. Ang hawak na baso ay wala ng laman. Naramdaman ni Maya ang pag-init ng kanyang ngepisngi. Lahat ng mata sa pantry ay nakatuon sa kanila. Ang ngebulungan ay naksimula, parang ngebubuyo na umugong sa kanyang tainga. Ano ba, Bella? Mahinang tanong ni Maya, pilit na pinapakalma ang sarili. Aksidente ba talaga yan? Tumawa si Bella, isang tawang walang kagalakan. Aksidente? Siguro. Parang yung aksidenteng pag-text mo kay Marco kagabi para magtanong kung kumusta na siya? Hindi ka pa ba tapos, Maya? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Ang masalita ay tumama kay Maya na parang sampal. Mas masakit pa kaysa sa paso nga pang tumapon sa kanya. Hindi totoo yan. Maring tanggi ni Maya, nangingini ang boses. Tungkol sa trabaho ang text ko. Hi. Trabaho? Muling tumawa si Bella, mas malakas ngayon. Huwag ka nang mapanggap, Maya. Kitang-kita sa mga mata mo. Desperada ka nang makuha ulit ang atensyon niya. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko napapansin ang magpalihim mong sulyap sa kanya sa opisina? Bawat salita ay isang dago. Ang kahihiyan ay parang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Gusto niyang makpaliwanag, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay tumayo ron, basang-basa sa kapa at sa mga akusasyon ni Bella, habang ang makasamahan nila sa trabaho ay nanunot, ang iba ay may awa sa mata, ang iba ay may halong panghuhusga. Tigilan mo na yan, Bella, pakiusap ni Maya, malapit nang pumata ang mga luha. Ako pa ang titigil. Lumapit si Bella, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ikaw ang dapat tumigil, Maya. Humanap kang sarili mong lalaki. Hayaan mo na kami ni Marco, dahil sa huli, kahit anong gawin mo, ako pa rin ang pinili niya. Kasabay ng mga salitang iyon, isang tawa ang narinig niya mula sa pinto ng pantry. Miss Reyes, pinapatawag ka ni Sir Sandoval sa opisina niya. Now na. Ang paglakad mula sa pantry patungo sa opisina ng kanilang boss ang pinakamahabang paglakad sa buhay ni Maya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat sulyap mula sa mga katrabaho ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Basang-basa pa rin ang kanyang blouse, at ang puso niya ay walang tigil sa pakabo. Anong sasabihin ko? Anong gagawin ko? Papasok niya sa malamig na opisina ni Mr. Sandoval, nadatnan niya itong nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Maupo ka, Maya. Sumunod siya. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Tanong nito. Hindi man lang naabalang tumingin sa kanya. Sir, yung nangyari po sa pantry. Hindi po. Hindi ito tungkol sa pantry, putol ni Mr. Sandoval. Sa wakas ay itinaas ang kanyang tingin. Malamig. Malayo. This is about company property. Intellectual property. Kumuno ang no ni Maya. Hindi ko po maintindihan. May inilapa si Mr. Sandoval na folder sa ibabaw ng mesa. Ang campaign proposal para sa bagong kliyente. Ang ideyang ipinresenta mo nung isang linggo. Opo sir. Pinakpuyatan ko po yun. Alam ko. Sabi ing boss niya. At alam din ng kabilang kumpanya. Dahil ayon sa kanila, ang proposal na yan ay orihinal na galing sa kanila. Ibinenta mo sa amin ang isang ideyang ninakaw mo lang pala. Parang binuhusan ang nayeyelong tubig si Maya. Ano po? Sir, hindi po totoo yan. Sa akin po galing ang lahat ng ideyang yun. May ebidensya sila, Maya. Mga email, mga draft. Ebidensyang mapapatunay na sa kanila ang konsepto, maring sabi ni Mr. Sandoval, ang boses ay hindi na babago. At dahil diyan, hindi lang natin nawala ang kliyente. Nasira pa ang reputasyon ng kumpanya. Sir, pakiusap. Maniwala po kayo. Isang malaking pagkakamali po ito.
Hindi ko po magagawa yan. Ang kanyang ngaluha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumaksak. Pero si Mr. Sandoval ay tila isang pader na bato. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang drawer at inilagay ito sa harap ni Maya. I'm sorry, Maya. Pero kailangan kong gawin ang nararapat para sa kumpanya. You're terminated. Effective immediately. Ang nasalitang iyon ay umalinggaw nga sa loob na silid. Terminated. Tinanggol. Wala ng trabaho. Hindi makagalaw si Maya. Hindi makahinga. Ang lahat ng pinahirapan niya sa lukling. 3 taon ay naglaho sa isang iglap. Dahil sa isang kasinungalingang hindi niya maintindihan kung saan nanggaling. Nangingini niyang kinuha ang sobre at tumayo. Hindi na niya alam kung paano siya nakalabas ng opisina. Ang alam lang niya, habang naglalakad siya palabas ng gusali, dala ang isang maliit na kahon ng kanyang nga gamit, pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya. Wala siyang ibang maisip na tawagan kundi si Marco. Ang lalaking minahal niya ng 3 taon. Ang lalaking inaasahan niyang magiging sandalan niya sa oras na ito. Makita tayo, sabi niya sa telepono, hirap na hirap magsalita dahil sa pag-ibig. Nakita sila sa isang maliit na coffee shop, ang lugar kung saan sila unang na-date. Pero ang Marco na dumating ay hindi ang Marco na kilala niya. Malamig ang kanyang nga mata, at may distansya sa pagitan nila na hindi kayang punan ng maliit na lamesa. Anong nangyari? Tanong nito. Halatang naiinip. Tinanggal ako sa trabaho, sabi ni Maya, ang boses ay basak. Pinagbintangan nila akong naknakaw ngang ideya. At si Bella. Sinabihan niya ako ng kung ano-ano sa harap ng lahat. Inaasahan ni Maya ang simpatya. Ang yakap. Ang masalitang kaya natin to. Pero ang nakuha niya ay isang buntong hininga. Maya, sabi ni Marco, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Siguro. Siguro kailangan na nating mag-usap. Mag-usap? Marco, kailangan kita ngayon. Kailangan ko ang tulong mo. At paano kita matutulungan? Tumaas ang boses nito. Maya, ayokong ng gulo. Ayokong ng drama. Ang gusto ko lang ay isang tahimik na buhay. Ngayon, naintindihan na ni Maya ang lahat na ito. Ang panlalami ni Marco nitong nakaraang linggo. Ang biglaang pagiging malapit nito kay Bella. Si Bella, bulong ni Maya, isang masakit na katotohanan ang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Pinili mo siya. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag. Sa wakas ay tumingin si Marco sa kanyang nga mata. At sa mga mata nito, nakita ni Maya ang sagot. Walang pagsisisi. Walang pag-alangan. Sorry, Maya. Sabi nito. Pero siya ang pinili ko. Gumuho ang puso ni Maya. Gumuho sa paraang hindi na kailanman mabubo pang muli. Ang huling haligi nga niyang mundo ay bumaksak na rin. Hindi na siya naksalita. Tumayo na lang siya. Iniwan ang malamig na kape sa mesa. At lumabas ng coffee shop. Naglakad siya pauwi na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi niya nararamdaman ang init ng araw. Hindi niya naririnig ang ingay ng masasakyan. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita sa kanyang isipan. Wala na. Wala na ang lahat. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, sa katahimikan ng kanyang kuwarto, bumuhos ang lahat. Ang ngaluhang kanina pa niya pinipigilan. Ang sakit ng pagkakatanggal sa trabaho. Ang kahihiyan ng pagpapahiya sa publiko. At ang tindi ng sakit ng pagtataksil. Napapos siya sa sahe, yakap-yakap ang kanyang nga tuhod, at umiyak ng umiyak. Para saan ang lahat ng pagsisikap niya? Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya. Bakit sa isang araw lang, nawala ang lahat? Sa gitna ng kanyang paiya at pagtatanong sa Diyos kung bakit, biglang tumuno ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Sino ba namang tatawa sa kanya sa ganitong oras? Pero sa pangalawang ring, parang may nagudo sa kanyang kunin ito. Pinunasan niya ang kanyang maluha at sinagot ang tawag, pilit na ginagawang normal ang kanyang boses. Hello? Isang formal at malinaw na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na may awtoridad at respeto. Is this Miss Maya Reyes? Tumatawag ako mula sa opisina ng gobernador. Opisina NG Gobernador.
Paulit-ulit na naglaro ang mga salitang iyon sa isip ni Maya habang nakatitik siya sa kawalan. Ang cellphone ay nanatiling nakadikit sa kanyang tainga kahit tapos na ang tawag. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Isang kakawang panaginip na isinunod sa isang masamang bangungot. Posible ba ito? O baka naman isa lang itong malupit na biro? Baka isa sa makaibigan ni Bella, napapasaya sa kanyang kasawian. Pero ang boses sa kabilang linya, napaka-formal, napakagalang. Walang bahid ng panloloko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at tiningnan ang screen. Isang numero ng landline. Isinandal niya ang ulo sa malamig na pada, pinikit ang kanyang mata. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, sariwa at kumikirot. Ang salita ni Marco, ang malamig na tingin ni Mr. Sandoval, ang mapanuyang tawa ni Bella lahat ay bumabalik na parang sirang plaka. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na siyang trabaho. Wala na siyang boyfriend. Ang natitira na lang ay ang kanyang dignidad, na pilit niyang pinanghahawakan. Kinabukasan, sa kabilang pamumukto ang kanyang mata at ng bigat sa kanyang puso, pinilit ni Maya ang sarili na bumangon. Natungo siya sa kanyang aparado at inilabas ang natitira niyang disenteng kaswatan pang-opisina, isang simpleng itim na slacks at isang kulay abo na blouse. Habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya ang isang babaeng pagod sa laban. Naglagay siya ng kaunting concealer para takpan ang maitim na bilo sa ilalim ng kanyang mata at nagsuklay ng maigi. Ito ay isang maskara. Alam niya. Isang maskara para itago ang babaeng gumuho ang mundo kahapon lamang. Ang papunta sa Kapitolyo ng probinsya ay parang papasok sa ibang mundo. Ang gusali ay malaki at marangya. Ang sahi na gawa sa marmol ay sobrang kintab na para kang nananalamin dito. Ang mga taong naglalakat sa malawak na lobby ay may dalang respeto at autoridad. Ang lahat ay gumagalaw ng may layunin. Ang hangin ay amoy kapangyarihan at katahimikan. Biglang naramdaman ni Maya na hindi siya kabilang dito. Siya, na tinanggal sa trabaho dahil sa isang kasinungalingan? Ano ang karapatan niyang tumapa sa lugar na ito? Miss Maya Reyes. Isang babaeng naka-uniforme ang lumapit sa kanya, nakangiti ng magalang. Sumunod po kayo sa akin, hinihintay na po kayo ni Governor. Ang bawat hakbang patungo sa opisina ng gobernador ay napabigat sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakabo ng napakabilis, isang halongang kaba at takot. Dinala siya sa isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Kumato ang babae bago ito buksan. Governor, narito na po si Miss Reyes. Ang opisina ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan niya. May isang malaking bookshelf na puno ng libro sa isang gilid, at mga bandila ng Pilipinas at ng kanilang probinsya sa likod ng isang malaking mesa. At sa likod na mesang iyon, nakatayo ang isang lalaki, nakatalikod at nakatingin sa labas ng bintana. Dahan-dahan itong humarap. At sa unang pagkakataon, nakita ni Maya si Governor Gabriel De Leon ng malapitan. Hindi may kakaila ang kanyang kagwapuhan, matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may tindi na puno ang kumpiyansa. Nakasuot ito ang isang perpektong plansadong barong Tagalog. Ngunit hindi ang pisikal na anyo niya ang nakakuha ng atensyon ni Maya. Ito ay ang kanyang mata. May lungkot sa mga matang iyon. Isang uri ng kalungkutan na hindi mo akalaing makikita sa isang taong nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Tila may dinadala itong bigat na hindi nakikita ng karamihan. Miss Reyes, salamat sa pagdating mo. Maupo ka, sabi ni Gabriel, ang boses ay kalmado at may autoridad. Umupo si Maya sa silyang nasa harap ng mesa. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang kamay. Umupo rin si Gabriel, kinuha ang isang folder ang resume ni Maya. Tiningnan niya ito ng ilang sandali bago muling tumingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay matalas, tila sinusuri hindi lang ang kanyang panlabas na anyo, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Maya Reyes, sabi nito, 3 taon sa dati mong kumpanya. Magagandang credentials, pero may isang bagay na wala rito. Itinaas nito ang tingin mula sa papel. Bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Diretso. Walang paligoy-ligoy. Alam ni Maya na ito ang pinakamahalagang tanong. Ang sagot niya rito ang madidiktangang lahat. Huminga siya ng malalim. Sir, tinanggal po ako, sagot niya, pilit na pinapanatiling matata ang kanyang boses.
Pinabintangan po ako sa isang bagay na hindi ko ginawa. No. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Gabriel. Isang seryosong akusasyon. Pagbebenta ng intellectual property. Tumango si Maya, nararamdaman ang muling pag-init ng kanyang nga mata. Pero pinigilan niya ang ngaluha. Hindi ngayon. Hindi dito. Opo, sir. Isang akusasyong walang katotohanan. Malinis po ang konsensya ko. Nakaroon ng ilang segundong katahimikan. Tinitigan lang siya ni Gabriel, na parabang binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Maya ay hubat na hubat siya sa ilalim ng tinging iyon. Inaasahan niyang tatapusin na nito ang interview na sasabihing salamat sa iyong oras. Pero ibang sinabi nito. Naniniwala ako sa second chances, Miss Reyes, sabi ni Gabriel, sumandal sa kanyang upuan. Pero mas naniniwala ako sa kakayahan ng isang tao na tumingin sa akin ng diretso sa mata at magsabi ng totoo. At sa ngayon, yun ang nakikita ko sayo. Nagulat si Maya. Hindi niya inaasahan iyon. Sa buong mahapon kahapon, wala ni isang taong naniwala sa kanya. Kahit si Marco. Pero ang lalaking ito, isang estranghero na may pinakamataas na posisyon sa probinsya, ay binibigyan siya ng pagkakataong paniwalaan. Kailangan ko ang isang executive secretary. Papapatuloy ni Gabriel. Hindi lang isang taga-sagot ng tawag o taga-ayos ng schedule. Kailangan ko ngang isang taong mapagkakatiwalaan ko. Isang taong kayang humawak ng mga sensitibong impormasyon at higit sa lahat, isang taong matapat. Onan. Tumingin ito sa kanya. At sa isang sandali, ang lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Tinatanong mo siguro kung bakit ikaw ang pinatawa ko, sa kabilang vetted na listahan ng mga aplikante mula sa HR. Simple lang. Nakita ko ang isang proyekto na pinamunuan mo sa dati mong kumpanya, isang community outreach program. Detalyado. Mula sa puso. Hindi lang basta trabaho. At kailangan ko ang ganoong klaseng tao. Hindi makapagsalita si Maya. Isang proyekto na ginawa niya isang taon na ang nakalipas. Isang maliit na proyektong halos nakalimutan na niya, pero hindi pala. The job is yours, if you want it. Diretsong sabi ni Gabriel. Parang nabingi si Maya. Tama ba ang narinig niya? Trabaho? Dito. Para sa kanya. Ang paasang biglang sumibol sa kanyang dibdib ay napakalaki. Halos hindi siya makahinga. Sir, seryoso po kayo. Mukha ba akong nagbibiro? Miss Reyes? Umiling si Maya. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang ngalabi sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Hindi po, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Tatanggapin ko po. Tumango si Gabriel, pero hindi ito ngumiti. Sa halip, ang kanyang tingin ay naging mas seryoso pa. Sumandal siya paharap, ipinatong ang kanyang masiko sa mesa, at pinaktakpo ang kanyang nga daliri. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maya. Bago ka magpasalamat, may isa lang akong kondisyon. Ang ngiti ni Maya ay bahagyang nawala, napalitan ng pag-abang. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng lubos na katapatan, Miss Reyes. Sigurado ka bang kaya mong ibigay yon? Ang alak sa kanyang kopita ay kulay dugo, kumikinang sa ilalim ng mamahaling ilaw ng restaurant. Ngumiti si Bella habang itinaas ni Marco ang sarili nitong baso. Para sa iyo, sabi ni Marco, ang nga mata ay puno ng paganga. At sa bago mong position, Senior Creative Associate. Ang galing mo talaga, mahal. Salamat, sagot ni Bella, isang matamis na ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Ininom niya ang alak, ninamnam ang lasa ng tagumpay. Ito na yun, ang buhay na dapat ay para sa kanya. Ang nga mamahaling hapunan. Ang lalaking hinahangaan siya. Ang posisyong pinahirapan niyang makuha. Pero habang pinagmamasdan niya si Marco na masayang nakukuwento tungkol sa araw nito, isang pakiramdam ng pagkabagot ang gumapang sa kanya. Bakit parang may kulang? Bakit ang tagumpay ay may kasamang pay? Tiningnan niya ang paligid, ang ibang mga makasintahan, masayang nag-usap, nagtatawanan. Sila ba ay tunay na masaya? O nakpapanggap lang din, tulad niya? Ang galing nga ideya mo para sa bagong campaign, Bella, sabi ulit ni Marco. Lahat sila sa opisina, hangang-hanga sayo. Dun lang nakaramdam si Bella ang isang tunay na kislap ng kasiyahan.
Ang ideyang yun. Ang ideyang nakpabaksa kay Maya. Siyempre, magaling talaga ako. Sabi niya, may halong kayabangan. Pero kahit ang papuring iyon ay panandalian lang. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa loob sila ng sasakyan ni Marco, ang katahimikan ay tila mas maingay kaysa sa musika mula sa radyo. Tiningnan niya si Marco, ang lalaking ito ang tropyo niya, ang patunay na nanalo siya laban kay Maya. Pero bakit ngayon? Ang tropeo ay parang isang bagay na lang na nakapatong sa estante, kumukupas at nag-ipon ng alikabo. Pagdating niya sa kanyang apartment, ang unang ginawa niya ay tanggalin ang kanyang mamahaling sapatos na nagsisimula ng manakit sa kanyang nga paa. Humiga siya sa kama, ramdam ang pagod. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang ina. Hello ma. Bella. Anak. Kumusta? Nabalitaan ko ang tungkol sa promotion mo. Congratulations. Masayang bating ang ina. Okay lang po. Salamat po. Ma. At, nabalitaan ko rin ang tungkol sa nangyari kay Maya Reyes, sabi ng ina sa kabilang linya, bumaba ang tono. Ang anak ni Mr. Reyes. Sayang naman. Kumunot ang no ni Bella. Sayang? Ma, siya ang may kasalanan. Naknakaw siya ang ideya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Alam mo, anak, naalala ko tuloy ang tatay mo. Naalala mo ba ang kwento ko sa iyo noon? Yung tungkol sa papanggang batang yan. Hindi agad sumagot si Bella. Ang alaalang iyon ay parang isang lumang sugat na biglang kumirot. Yung dapat ay mapopromote na ang tatay mo bilang supervisor sa pabrika, pagpapatuloy ng ina, ang boses ay may halong hinanakit. Pero biglang nakpatupat ng bagong policy si Mr. Reyes, na kailangan daw ay college graduate. Alam niyang high school lang ang natapos ng tatay mo. Isang tulo na lang sana. Anak. Pero dahil sa kanya, nawala ang oportunidad na yun. Ang oportunidad na sana'y naganggat sa atin sa hirap. Aywan. Naramdaman ni Bella ang painit ng kanyang dugo. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Ngayon, ang lahat ay mas naging malinaw. Ang ginawa niya kay Maya ay hindi lang simpleng inggit o agawan sa lalaki. Ito ay hustisya. Isang paghihiganti para sa kanyang ama, para sa kanilang pamilya. Hindi sayang ang nangyari sa kanya, ma, maring sabi ni Bella. Nararapat lang yun sa kanya. Kulang pa ngayon sa ginawa ng pamilya nila sa atin. Abiw ko. Pagkatapos ng tawa, pakiramdam ni Bella ay nabigyan siya ng bagong lakas. Ang pagkabagot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Tama lang ang ginawa niya. Dapat lang magdusa si Maya. Binuksan niya ang kanyang social media account. Gustong makita ang mapapuri sa litratong ipinost niya kasama si Marco kanina. Habang na-scroll siya, isang post mula sa isang local news page ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato ni Governor Gabriel de Leon sa isang public event. Guwapo. Makapangyarihan. Pero hindi ang gobernador ang tiningnan niya. Sa likod nito, bahagyang nakatago, sa anino pero malinaw pa rin, nakatayo ang isang pamilyar na babay. Nakasuot ng simpleng blouse, ang buhok ay nakatali ng maayos. Napabaliwas ang bangon si Bella. Dinikit niya ang screen sa kanyang mukha. Pinalaki ang litrato. Hindi siya maaring makamali. Si Maya. Si Maya Reyes, na dapat sana inagluluksa ngayon sa isang sulok, ay nakatayo sa likod ng pinakamakapangyarihang tao sa probinsya. Anong ginagawa niya doon? Paanong? Ang dugo sa kanyang maugat ay tila nagyelo at kumulo ng sabay. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang naging abo sa kanyang bibi. Para siyang niloko. Para siyang pinagtatawanan ng tadhana. Paanong nangyari na habang siya ay kontento na sa isang posisyon sa isang pribadong kumpanya, si Maya ay nakapasok sa mismong sentro ng kapangyarihan? Hindi. Hindi pwede to. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ngiting mapait at mapanganib ang sumilay sa kanyang malabi. Kung akala ni Maya ay tapos na ang lahat, nakakamali siya. Hindi papayag si Bella na makaroon si Maya ng buhay na mas maganda pa kaysa sa kanya. Hinding-hindi. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Napunta siya sa kanyang nga mensahe at hinanap ang isang partikular na kontak. Isang pangalang walang makakaintindi kundi siya. Naktipa siyang isang maikling mensahe.
Ang bawat letra ay puno ng lason at determinasyon. May bago akong kwento para sayo. Tungkol sa bagong sekretarya ni Governor De Leon. Pinindot niya ang send at ibinato ang cellphone sa kama. Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon sa buong gabi, isang tunay na ngiti ang namutawi sa kanyang mukha. Isang ngiting nagbabadya ng bagong unos. Isang linggo. Isang linggo na ang nakalipas mula nang pumasok si Maya Reyes sa kanyang opisina. At sa loob ngang isang linggong iyon, unti-unting napansin ni Gabriel De Leon ang isang pagbabago. Hindi sa opisina mismo ang mapapel ay nasa ayos pa rin. Ang schedule ay perpekto pa rin kundi sa hangin. Sa mismong kapaligiran, nagkaroon ng isang uri ng tahimikang may kahusayan. Pinagmasdan niya si Maya mula sa kanyang mesa. Kumikilos ito ng walang ingay, walang ligali. Ang bawat galaw ay may layunin. Ang paraan ng pagsagot niya sa telepono, ang pag-ayos niya ng mga dokumento, lahat ay ginagawa niya ng may dignidad na hindi inaasahan ni Gabriel mula sa isang taong dumaan sa matinding pagsubok kamakailan lang. Naalala niya ang itsura nito nung araw ng interview, ang bahagyang pamumukto nga mata, ang pilit na katatagan sa boses. Pero sa kabila niyon, nakita niya ang apoy. Isang apoy ng tapatan at dignidad. At hindi siya nagkamali. Isang hapon, sumugot ang kanyang chief of staff sa opisina. Ang mukha ay gusot. Gov, may problema. Yung mayor ngang San Jacinto, nagpost sa social media. Sabi niya, delayed daw ang Farm to Market Road project natin. Nagkumpisa ng mag-viral. Namdar. Huminga ng malalim si Gabriel, naramdaman ang pamilya na sakit ng ulo. Ihanda niyo ang press statement. Kailangan nating sagutin yan? Nagava na po, sir. Isang boses ang pumutol sa kanila. Boses ni Maya. Nakatayo ito sa may pinto, may hawak na folder. Lumapit ito at inilapa ang folder sa mesa ni Gabriel. Draft na po ang press statement, Gov. Nariyan na rin po ang kopya ng report mula sa site engineer na nagsasabing ahead of schedule ang proyekto, kasama ang nga litrato na kinunan kaninang umaga. Nakahanda na rin po ang contact number ni Mayo kung gusto niyo siyang kausapin ng direkta. Nakatinginan si Gabriel at ang kanyang chief of staff, parehong natigilan. Kinuha ni Gabriel ang folder at binasa. Ang lahat ay perpekto. Malinaw. Profesional. At hindi opensibo. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Maya. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magaling. Magaling ito, Maya. Tumango lang si Maya. Trabaho ko po, sir. At bumalik na ito sa kanyang mesa sa labas na parabang walang nangyari. Habang papalubo ang araw, isa-isa nang umuwi ang nga empleyado sa Kapitolyo. Ngunit si Gabriel ay nanatili sa kanyang opisina, tinatapos ang nga papeles. Nang lumabas siya para kumuhang kape, nagulat siyang makita ang ilaw sa mesa ni Maya na bukas pa. Naroon pa rin ito. Seryosong nagbabasa ng isang dokumento. Gabi na, Maya. Pwede mo nang iwan yan, sabi niya. Nag-angat ito ngang tingin, bahagyang nagulat. Tinatapos ko lang po itong i-review para sa meeting niyo bukas, sir. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang relo. Mag-alas 8 na ngang gabi. Tiningnan niya si Maya. At napansin niya ang bahagyang pagod sa mukha nito. Sa isang iglap, hindi siya ang gobernador at hindi ito ang kanyang sekretarya. Dalawa lang silang taong pagod sa maghapong trabaho. Kumain ka na ba? Tanong niya. Umiling ito. Hindi pa po, sir. Mamaya na lang po siguro pa uwi. Huwa na. Ako ang taya. Kinuha ni Gabriel ang kanyang cellphone at nag-order ng pagkain para sa kanilang dalawa. Kumain sila sa katahimikan ng malaking opisina. Walang ibang tao. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos. Sa unang pagkakataon, nakaroon sila ang isang pausap na hindi tungkol sa trabaho. Bakit marketing ang kinuha mo nun? Tanong ni Gabriel, sinisira ang katahimikan. Napatingin si Maya, tila nagulat sa tanong. Mahili po kasi akong maisip nga paraan para ikonekta ang nga tao sa isang produkto o ideya. Parang paglutas ng isang puzzle. Tumango si Gabriel. At magaling ka dun. Ngumiti si Maya. Isang totoong ngiti na ngayon lang niya nakita. Isang ngiting nagbigay buhay sa kanyang pagod na mukha. Salamat po, sir. Ang ngiting iyon. May kung anong kumurot sa puso ni Gabriel. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan.
Isang interes na lumalampas sa pagiging makatrabaho. Kinagabihan, sa lingguhang hapunan ng pamilya sa mansyon ng De Leon, ang interes na iyon ay muling naramdaman ni Gabriel, ngunit sa ibang paraan. Nabalitaan ko, may bago ka raw sekretarya. Anak, sabi ng kanyang ina. Si Doña Matilda. Habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang nga mata ay matalas. Opo, ma. Si Ms. Reyes, sagot ni Gabriel, ipinagpatuloy ang pagkain. Reyes. Isang pangkaraniwang apelido. Komento ng kanyang ina, na parabang isang eksperto sa mga lahi. Saan siya galing? Anong pamilya? Hindi ko tinanong ang family tree niya, ma. Tinanggap ko siya dahil sa kanyang kakayahan, medyo nairitang sagot ni Gabriel. Ngumiti si Doña Matilda, isang ngiting hindi nakalusot kay Gabriel. Isang ngiting mapanghusga. Narinig ko ang tsismis. Kawawa naman, natanggal daw sa dati niyang trabaho. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang isang taong may ganoong klaseng rekord? Dito na hindi nakapatimpi si Gabriel. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at tiningnan ang ina ng diretso sa mata. Ang tensyon sa hapagkainan ay biglang naging makapal. She was framed. Ma, at kahit hindi, naniniwala akong lahat ng tao ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Si Maya ay isang mahusay at matapat na empleyado. I trust her. And I trust my judgment. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matata. Isang babala na ayaw na niyang peusapan ang tungkol dito. Itinaas ni Doña Matilda ang kanyang magakamay na parabang sumusuko. Sinasabi ko lang naman, anak. Bilang ina mo, nag-aalala lang ako para sayo at sa pangalan ng pamilya natin. Natapos ang hapunan ng may hindi magandang pakiramdam. Habang nakmamaneho si Gabriel palayo sa mansyon, hindi niya maiwasang isipin si Maya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na protektahan ito hindi lang mula sa mga sismis sa labas, kundi pati na rin sa mga mapanuring mata sa sarili niyang pamamahay. Sa mansyon, matagal nang nakaalis ang sasakyan ni Gabriel, ngunit si Doña Matilda ay nanatiling nakaupo sa kanyang silya sa sala. Ang malambing na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malami at makalkulang tingin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinakakatiwalaang tauhan. Nahanap mo na ba ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yon? Tanong niya, walang anumang emosyon sa kanyang boses. Opo, Doña Matilda, sagot sa kabilang linya. Good. Sabi ng matanda, ang nga mata ay nakatuon sa kadiliman sa labas ng bintana. Mula ngayon, bantayan mong mabuti ang bawat galaw niya. Gusto kong malaman ang lahat. Kung saan siya pumupunta, sino ang makausap niya. Lahat. All. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago siya nakpatuloy, ang boses ay naging isang malami na bulong. Ayokong makaroon ng anumang sorpresa. Ang nga sumunod na araw ay lumipas ng may bagong ritmo para kay Maya. Ang bigat sa kanyang dibdib na dalaeng nakaraan ay unti-unting napapalitan ng isang gaan na dulot ng kanyang bagong trabaho. Ang bawat umaga ay hindi na isang paalala ang kanyang kabiguan, kundi isang bagong pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. At sa sentroan ni lahat na ito ay si Governor Gabriel de Leon. Habang tumatagal, mas nakikita ni Maya ang tao sa likod ng posisyon. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito pagkatapos ng mahapon na sunod-sunod na meeting. Nakikita niya ang sinseridad sa pakikitungo nito sa mga ordinaryong mamamayan. At nararamdaman niya ang respeto nito sa kanya, hindi lang bilang isang sekretarya, kundi bilang isang tao. Isang bayanas ng hapon, sinamahan niya si Governor de Leon sa isang pagpupulong sa isang bulubunduking bayan. Isa itong outreach program para sa mga magsasaka. Habang nagbibigay ng talumpati si Gabriel sa entablado, si Maya ay nasa gilid, tinitiyak na ang lahat ay naayon sa plano. Biglang umihip ang malamig na hangin, isang uri ng lamig na tumatagos hanggang sa buto. Niyakap ni Maya ang kanyang sarili, suot lang ang isang manipis na blouse. Pilit niyang hindi ito pinapansin. Nakatuon ang atensyon sa programa. Nang matapos ang talumpati at bumaba si Gabriel sa entablado, lumapit ito sa kanya. Akala ni Maya ay may iutos ito, ngunit sa halip, hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na jacket, isang simpleng itim na jacket na ipinatong niya sa kanyang barong kanina at marahang ipinatong ito sa kanyang gabalikat. Nagulat si Maya.
Naramdaman niya ang biglaang init mula sa jacket, at ang mas nakpakabo sa kanyang dibdib ay ang panandalyang pagdampinga kamay nito sa kanyang balikat. Naamoy niya ang banayad na pabango ni Gabriel, isang amoy ng kumpiyansa at kalinisan. Baka makasakit ka? Simpleng sabi nito, bago muling humarap sa mga taong bumabati sa kanya. Naiwan si Maya na nakatayo roon, ang puso ay nawawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang simpleng gesture, pero para sa kanya, ito ay isang bagay na napakalaki. Pakiramdam niya ay may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Isang init na hindi lang mula sa jacket, kundi mula sa isang damdaming nagsisimula ng mabuo sa puso niya. Kile. Isang salitang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na iyon ay dala-dala niya hanggang sa pabalik sa opisina kinabukasan. May ngiti sa kanyang malabi habang naglalakad siya sa pasilyo. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho. Maya, nakita mo na ba to? Si Tess, isa sa mga staff sa kabilang departamento, ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sa kamay nito, hawak ang kanyang cellphone. Ang alin? Tanong ni Maya. Inabot ni Tess ang cellphone. Ang nakabukas ay isang blog, isang website na kilala sa pagpapakalat ng mga blind item at sismis tungkol sa mga lokal na personalidad. Ang titulo ng article ay malaki at mapanira. Ang misteryosong pag-angat ng isang ex-employee. Ganda lang ba ang puhunan? Naramdaman ni Maya na nanlami ang kanyang kamay. Binasa niya ang maunang linya. Hindi binanggit ang kanyang pangalan, pero ang detalye ay malinaw na tumutukoy sa kanya. Ang pagkakatanggal niya sa dati niyang kumpanya dahil sa umano ipaknanakaw ng ideya, at ang biglaan at misteryosong pagkakakuha niya ng posisyon bilang sekretarya ng gobernador. Ipinahiwatig na artikulo na may madilim na koneksyon o spesyal na pabor na nangyari. Ang bawat salita ay parang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Bumalik ang lahat ng sakit, ang kahihiyan, ang pakiramdam ng pagiging biktima. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang paggamit ng kanyang trahedya para sirain siyang muli. Maya, okay ka lang? Huwag mong paniwalaan yan. Gawa-gawa lang yan ng mataong walang magawa. Sabi ni Tess. Sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Pero hindi na naririnig ni Maya ang kanyang sinasabi. Isinoli niya ang cellphone. Salamat, Tess. Okay lang ako. Isang kasinungalingan. Pero kailangan niyang maging matata. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang mesa, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang nabulungan na dati ay naririnig niya sa malayo ay tila mas lumakas. May mga matang sumusunod sa kanya, may mga taong biglang tumatahimik kapag siya ay napapadaan. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagreklamo. Umupo siya sa kanyang silya, huminga ng malalim, at binuksan ang kanyang computer. Ito ang kanyang sandata. Ang kanyang profesionalismo. Hindi niya hahayaang makita nila na apektado siya. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, ang puso niya ay dinuduro. Kinahapunan, may nakatakdang press conference si Governor De Leon. Gaya ng dati. Naroon si Maya sa gilid, tahimik na nag-obserba. Nang magsimula ang question and answer portion, isang reporter mula sa isang tabloid ang nagtaas ng kamay. Governor, may magkumakala na usap-usapan tungkol sa umano'y palakasan sa loob ng inyong opisina. May magabagong empleyado na tila hindi dumaan sa tamang proseso. Ano po ang masasabi niyo rito para masigurado ang tiwala ng taong bayan? Ang tanong ay pangkalahatan, pero alam ng lahat kung sino ang pinatatamaan nito. Naramdaman ni Maya na lahat ng kamera ay tila nakatutok din sa kanya. Gusto niyang magtago. Gusto niyang maglaho. Pero si Gabriel De Leon ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang muka ay seryoso. Salamat sa tanong mo. Simulan niya. Let me be very clear. Walang palakasan sa opisina ng gobernador. Every single person on my staff was hired based on one thing and one thing only. Merit. Tumingin siya sa direksyon ni Maya, hindi isang sulyap, kundi isang tingin na puno ng hulugan. For example, ang aking executive secretary, si Ms. Reyes. Nitong nakaraang linggo lang, may naktangkang magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa isang mahalagang proyekto sa San Jacinto. Dahil sa kanyang bilis, kahusayan, at atensyon sa detalye, napigilan natin ang isang malaking krisis bago pa man ito magsimula.
Yan ang klaseng serbisyo na hinahanap ko. Yan ang klaseng serbisyo na nararapat para sa ating mga kababayan. Natigilan si Maya. Ang pasasalamat ay bumuhos sa kanyang puso. Isang mainit na agos na nakpatigil sa lamig na dulot ng tsismis. Ipinagtanggol siya. Hindi lang siya ipinagtanggol, kundi pinuri pa sa harap ng lahat. I will not tolerate any form of baseless gossip o slander against my staff. Pagtatapos ni Gabriel, ang boses ay matatag at may autoridad. Ang tanging pag-uusapan natin dito ay serbisyo, hindi sismis. Next question. Natapos ang press conference. Habang nililikpit ng mga media ang kanilang gagamit, at unti-unting nababawasan ang tao sa silid, nanatili si Maya sa kanyang kinatatayuan, hindi makagalaw. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang formal na anyong gobernador ay nawala. Ang natira ay si Gabriel. Ang lalaking nagpatong ng jacket sa kanyang balikat. Ang lalaking ipinagtanggol siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Maya, sabi nito. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumingin si Maya sa kanya, ang mga mata ay nagsisimula ng magluha dahil sa pasasalamat. Salamat po. Umiling si Gabriel. Tumingin siya sa mga mata ni Maya, at sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa kanilang paligid. Ang hangin ay naging makapal, puno ng masalitang hindi kayang bikasin. Hindi ko hahayaang saktan kanila, Maya. Mula sa malawak na bintanang ng kanyang silid-aklatan, pinano ni Doña Matilda ang video ng press conference sa kanyang tablet sa ikalimang pagkakataon. Hindi ang natanongang media ang kanyang pinapansin, kundi ang isang bagay na mas malalim. Isang bagay na tanging isang ina lang ang makakakita. Ang paraan ng patingin ni Gabriel kay Maya Reyes. Hindi iyon tingin ng isang amo sa kanyang empleyado. Ito ay isang tingin ng paalala, ng proteksyon. At isang damdaming kinatatakutan ni Matilda na mamulala. Ang paraan ng pagtatanggol niya sa babay, ang katatagan sa kanyang boses ito ay hindi lamang para sa kapakanan ng kanyang opisina. Ito ay personal. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tasangang saa, ang porselana ay malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pagkabalisang gumagapang sa kanyang dibdib ay pamilya. Isang anino mula sa nakaraan. Napapikit siya. At bigla, ang imahe sa tablet ay naglaho. Napalitan itong isang hardin. Halos 40 taon na ang nakalipas. Siya ay bata pa, puno ng buhay. At ang kanyang kamay ay hawa-hawa ng isang lalaking simple lang ang pangarap, ang mahalin siya. Si Antonio, isang magsasaka. Isang mabuting tao na may makamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid at may ngiting kayang makpaliwanag ng pinakamadilim na araw. Ang kanilang paibi ay isang lihim. Isang ipinagbabawal na bulaklak na tumubo sa pagitan ng mabita ng kanilang makaibang mundo. Ngunit ang maalihim ay hindi nananatiling lihim magpakailanman. Naalala niya ang gabi kung kailan hinarap siya ang kanyang ama sa mismong silid-aklatan na ito. Ang kanyang ama, isang taong kasing tigas ang bakal, na may mamatang walang emosyon. Kalimutan mo na siya, Matilda, sabi nito, hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Hindi siya nararapat sa iyo. Sisirain niya ang kinabukasan mo, ang pangalan ng pamilya natin. Pero mahal ko po siya, Papa. Humikbi siya. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Matututunan mo. Ang boses ng kanyang ama ay malamig, walang awa. Ito ay para sa ikabubuti mo. Papakasalan mo si Ricardo de Leon. Isang kasunduan na ang mag-aangat sa ating pamilya. Tapos na ang usapan. Ang pihati. Ang sakit ng pagpili sa pagitan ng tungkulin at ng puso. Ang gabing iyon, pinili niya ang tungkulin. Inilibing niya ang kanyang puso kasama ang pangalan ni Antonio. Pinakasalan niya si Ricardo de Leon, naging isang perpektong asawa, isang perpektong ina. Ngunit ang sugat na iyon ay hindi kailanman nagilom. Isang paalala na ang pag-ibig, kapahinaluan ng kahirapan at pagkakaiba sa estado ng buhay, ay nawi lamang sa kasawian. Idinilat ni Matilda ang kanyang mga mata. Ang hardin ay nawala. Ang mukha ni Antonio ay naglaho. Ang natira ay ang malamig na katotohanan ng kasalukuyan. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang si Gabriel, ay unti-unting tinataha ang parehong landas na muntik nang sumira sa kanya. At hindi siya papaya na mangyari iyon. Hindi niya hahayaang maranasan ng kanyang anak ang sakit na dinanas niya.
Gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Kahit na ang paraan niya ay tila malupit. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang personal na idol, si Ricardo. Ricardo, pumunta ka rito. Ngayon din. Now. Ilang minuto lang, pumasok na sa silid-aklatan ang isang lalaking nasa edad 50, matapat at laging handang sumunod. Doña Matilda. Nakita mo na ang balita. Sabi ni Matilda. Hindi na naabalang matanong. Mukhang mas malalim na ito kaysa sa inaasahan ko. Masyado nang nagiging personal ang lahat. Tumango si Ricardo. Ano po ang ipinagutos ninyo, ma'am? Huminga ng malalim si Matilda. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng malamig na determinasyon. Ihanda mo na ang plano. Ang orihinal na plano. Nakalinlangan si Ricardo ng bahagya. Ang plano po para kay Ms. Reyes? Sino pa ba? Mataray na sagot ni Matilda. Pero ma'am, paano po kung hindi natin siya inalok ng trabaho sa simula pa lang? Baka po hindi na tayo umabot sa ganito. Mahinang sabi ni Ricardo, nagbabaka sakali. Dito na tumingin si Matilda kay Ricardo, isang tinging napatahimik dito. Kaya ko nga siya ipinasok dito para madali siyang bantayan. Para kontrolado ko ang sitwasyon. Mas madaling tanggalin ang isang damo kung nasa loob ng bakuran mo. Akala ko, magiging simple lang ang lahat. Pero nakamali ako. Ang paamin ng pagkakamali ay isang pambihirang bagay mula kay Doña Matilda, at naintindihan ni Ricardo ang bigat ng sitwasyon. Masusunod po, sabi ni Ricardo. Ihahanda ko na po ang tseke. Pero, paano kung hindi niya tanggapin ang pera? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Matilda. Isang ngiti na puno ng pait ng nakaraan at ng kawalan ng tiwala sa mundo. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na hardin na pinakaitan sa kanya ng tunay na pag-ibig. Lahat ng tao ay may presyo, Ricardo. Lahat sila. Pakaalis ni Ricardo, naiwan si Matilda sa katahimikan ng kanyang silid. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang antigong mesa. Sa loob, sa ilalim ng mapapel, ay may isang checkbook. Kinuha niya ito at ipinatong sa ibabaw na mesa. Kumuha siya na pluma. Pinakmasdan niya ang blankong seka. Ang espasyo para sa pangalan. Ang espasyo para sa halaga. Ito ang kanyang solusyon. Ito ang kanyang armas. Isang pirasong papel na, para sa kanya, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang emosyon. Sa isang pirma lang, matatapos na ang problemang ito. Matatanggal na si Maya Reyes sa buhay ng kanyang anak, magpakailanman. At maililigtas niya si Gabriel mula sa sakit na halos pumatay sa kanya. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para kay Maya, ang lasa nito ay parang mainit na sabawng gulalo na inihay ng matagabaryo, at ang ngiti sa mga labi ng mamagsasakang natulungan ng kanilang proyekto. Habang pawi sila mula sa liblib na bayan ng Sta. Elena. Dala-dala ni Maya ang isang pakiramdam ng kagalakan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito ang kagalakang dulot ng isang promotion o ng isang bonus. Ito ay isang malalim na kasiyahan na namumula sa pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Katabi niya sa sasakyan si Governor De Leon. Tahimik lang itong nagmamaneho, pero paminsan-minsan ay nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa malabi nito. Ang bawat sulyap na iyon ay nagpapadala ng maliliit na kuryente sa kanyang sistema. Magaling ang ginawa mo kanina, Maya, sabi ni Gabriel, binabasak ang katahimikan. Ang paraan ang pakikipausap mo sa may-ari ng lupa. Nakuha mo agad ang tiwala nila. Ngumiti si Maya, ramdam ang pag-init ng kanyang mapisngi. Tinulungan niyo rin po ako sa. Mas nakinis sila dahil sa inyo. Gabriel. Pagtatama nito. Kapag tayong dalawa lang. Gabriel na lang. Ang simpleng pagbanggit ng pangalan nito ay nagpakabok sa kanyang dibdib. Sige po. Gabriel. Ang paglalakbay ay tahimik at payapa. Ang daan ay paliko-liko sa gilid ng mabundok, at sa kanilang kanan, isang malawak na tanawin ng mapalayan ang nakalata, ginintuan sa sina ng papalubo na araw. Isang perpektong tanawin. At sa gitna ng perpektong tanawing iyon, biglang umubo ang makina ng sasakyan. Isang beses. Dalawa. Hanggang sa tuluyan na itong namatay. Huminto ang sasakyan sa gilid ng isang kalsadang walang katao-tao. Walang ibang bahay sa paligid. Ang tanging naririnig ay ang huning nga kulili na nagsisimula ng mag-ingay.
Mukhang may problema tayo, sabi ni Gabriel, ang kamadong boses ay hindi nagbago. Sinubukan niyang i-start ang sasakyan, pero wala. Bumaba ito para tingnan ang makina. Sumunod si Maya. Binuksan ni Gabriel ang hood ng sasakyan at yumuso ito ng bahagya. Hindi siya mukhang eksperto sa makina. Si Maya naman ay lalong walang alam. Mukhang hindi natin ito mapaanda. Sabi ni Gabriel, pinunasan ang kanyang kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. At siyempre, walang signal. Sa halip na mataranta, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Maya. Nakatayo sila sa gitnang ngawalan sa tabi ng isang ginintuang palayan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng nga bundok. Ang langit ay nag-apoy sa kulay kahel, rosas, at lila. Sumandal si Maya sa sasakyan. Ang ganda dito. Tumabi si Gabriel sa kanya, sumandal din. Unga. Minsan, sa sobrang abala natin sa siyudad, nakakalimutan na natin na may ganito papalang malugar. Nakaroon ng ilang minutong katahimikan. Pinanot lang nila ang pagbabago ng kulay ng langit. Alam mo Maya, biglang sabi ni Gabriel, ang boses ay mas malalim, mas personal. Noong una, ang pagiging gobernador para sa akin ay isang tungkulin. Isang responsibilidad. Isang listahan ng mga bagay na kailangang gawin. And, tumingin si Maya sa kanya. Nakatingin ito sa malayo, sa papalubok na araw. Ang mundo ko ay puro politika. Mga meeting, mga numero, mga problema. Nakakapagod, nakakawalang gana. Parang isang makina na lang ako na gumagana araw-araw. Humarap ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Maya ang parehong kalungkutan na nakita niya noong unang araw. Pero ngayon, may kasama na itong bagong emosyon. Pero mula nang dumating ka, pagpapatuloy nito. Nagbago ang lahat. Ipinaalala mo sa akin ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ang mataw. Ang serbisyo. Ikaw. Ikaw ang nakdala ng liwanag sa isang buhay na puro anino lang ng politika. Ang puso ni Maya ay tila hihinto sa patibo. Ang maksalitang iyon. Ang paraan ng pagbikas niya sa ito. Ang sinseridad sa kanyang nga mata. Hindi ito panaginip. Totoo ito. Gabriel. Ayon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa kanya. Ang kanyang nga mata ay nakatitis sa kanyang nga mata, pagkatapos ay sa kanyang nga labi. Ang buong mundo ni Maya ay umikot at huminto sa sandaling iyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng hininga ni Gabriel, ang tibok ng sarili niyang puso, at ang pangako sa mga mata nito. At pagkatapos, hinahkan siya nito. Ang unang damping ng kanyang malabi ay malambot at magalang. Isang pagtatanong. Nang hindi siya umiwas. Ang halik ay lumalim. Naging puno ito lahat ng emosyong hindi nila masabi sa salita ang pasasalamat. Ang pahanga. Ang isang pag-ibig na dahan-dahang nabuo sa loob ng nga opisina at sa gitna ng nga trabaho. Inilagay ni Maya ang kanyang makamay sa dibdib ni Gabriel, naramdaman ang mabilis na tibok ng puso nito na kasabay ng sa kanya. Ito ay isang halik na lasang paasa. Isang halik na bumura sa lahat ng sakit ng nakaraan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang babaeng tinanggal sa trabaho. Hindi siya ang babaeng ipinakpalit. Siya si Maya. At hinahalikan siya ang lalaking napapatunay na karapat-dapat siyang mahalin. Nang magiwalay ang kanilang ngalabi, ipinatong ni Gabriel ang kanyang nusano niya. Pareho silang humihingal. Maya. Bulong nito. Gusto kita. Higit pa sa inaakala mo. Isang butil ng luha ang pumata mula sa mata ni Maya. Isang luha ng purong kaligayahan. Gusto rin kita Gabriel. Okay nin. Niyakap siya nito ng mahigpit, at sa yakap na iyon, naramdaman ni Maya na sa wakas, pagkatapos ng lahat ng bagyo, nakawi na siya. Isang traknam nga magsasaka ang napadaan at tumulong sa kanila. Habang hinihila ang kanilang sasakyan pabalik sa kabihasanan, ang kamay ni Gabriel ay hindi bumibitaw sa kamay niya. Pagdating niya sa kanyang apartment, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang lahat ay parang isang magandang panaginip. Humiga siya sa kanyang kama, yaka ang jacket ni Gabriel na naiwan sa kanya, nilalasap ang bawat alaala ng gabing iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Gustong basahin muli ang text nito kanina na nagsasabing mag-ingat siya sa pag-uwi. Ngunit bago niya pa mabuksan ang mensahe nito,
Isang bagong text ang pumasok, mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. 5 salita na parang isang baldeng na gelong tubig na ibinuhos sa kanyang naalap na kaligayahan. Masaya ka habang kaya mo pa. Nawala ang kanyang ngiti. Isang pamilya na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Na-scroll siya pababa, at may kasunod pa itong mensahe. Hindi magtatagal ang lahat ng yan. Si Marco ay nag-scroll sa kanyang newsfeed, kalahati lang ang atensyon sa kanyang ginagawa, habang umiinom ng kapeng unti-unti ng lumalamig. Isa na namang ordinaryong araw sa opisina, puno nga pare-parehong gawain. Pero nitong mga nakaraang araw, may isang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya may paliwanag. Isang pakiramdam ngang pagkakamali. Bigla, isang litrato ang lumitaw sa kanyang screen. Isang article mula sa isang lokal na pahayagan. Ang headline ay tungkol sa matagumpay na outreach program ng opisina ng gobernador sa Sta. Elena. At naroon ang litrato. Si Governor De Leon, nakangiti habang kinakausap ang isang matandang magsasaka. At sa likod nito, bahagyang malayo, nakatayo si Maya. Hindi siya nakatingin sa kamera. Nakatuon ang kanyang atensyon sa isang batang may hawak na lobo, at sa kanyang galabi ay may isang maliit, payapang ngiti. Mukha siyang pagod, pero masaya. May dignidad, may liwanag sa kanyang nga mata na matagal nang hindi nakikita ni Marco. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Marco. Ito ang Maya na minahal niya nun. Ang babaeng simple lang ang kaligayahan, ang babaeng may ginintuang puso. Ang babaeng tinalikuran niya sa sandaling pinakakailangan siya nito. Ikinumpara niya ang payapang ngiti ni Maya sa mga ngiti ni Bella na nakikita niya araw-araw, mga ngiting laging nakaporma para sa kamera. Mga ngiting laging may hinihintay na kapalit. Mga ngiting parang isang magandang palamuti sa isang pekang bulala. Isinara niya ang kanyang cellphone, biglang nasuklam sa kanyang sarili. Ano ba ang ginawa niya? Ipinapalit niya ang ginto para sa tanso. Kinagabihan, pumunta siya sa apartment ni Bella, dala ang isang boteng wine, pilit na iwinawaksi ang bumabagaba sa kanyang isipan. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa sofa, may kausap sa telepono. Hindi siya nito napansin agad. Oo, ganon nga. Narinig niyang sabi ni Bella sa kabilang linya. Ang boses ay mababa at puno ng pananabi. Isang tono na hindi pamilya kay Marco. Hindi lang basta koneksyon sa politika. Kailangan natin ngang isang bagay na mas personal. Mas masakit. Huminto si Marco sa may pinto, hindi gumagalaw, biglang naging isang anino sa sarili niyang relasyon. Anong masasabi mo kung ang kuwento ay hindi siya nakakuhang trabaho dahil sa galing niya? Pagpapatuloy ni Bella, at isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Marco. Paano kung sabihin nating, dati na siyang may sugar daddy? Isang matandang mayamang businessman. Kaya siya sanay sa magandang buhay. At ngayon, si Governor naman ang bago niyang target. Oh, mas kapanipaniwala yan. Mas makatas. Gawin mo na. Nabitawan ni Marco ang bote ng wine. Gumulong ito sa sahig pero hindi nabasag. Ang mahinang tuno ay sapat na para mapalingon si Bella. Bigla niyang ibinaba ang telepono, ang muka ay napapakita ng pagkagulat na mabilis na palitan ng pakainis. Kanina ka pa diyan? Tanong nito, tumatayo. Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang dila ay parang namanhid. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi ang Bella na kilala niya. Isa itong estranghera na may mga matang puno ng lason. Bella, ano yun? Sa wakas ay naitanong niya, ang boses ay nanginigi. Narinig ko lahat. Anong sugar daddy ang sinasabi mo? Tinaasan siyang kilay ni Bella, tila hindi natatakot. Ang narinig mo ay ang dapat marinig, isang bagong kwento. Isang mas magandang anggulo. Magandang anggulo? Hindi makapaniwalang sabi ni Marco. Bella, paninira na yan. Kasinungalingan yan. Hindi ba sobra na to? Tumawa si Bella, isang tawang walang kagalakan. Sobra? Marco, hindi pa ako nagsisimula. Lumapit ito sa kanya. Ang nga mata ay nanlilisik. Akala mo ba laro-laro lang to? Inagaw niya ang dapat sanay para sa akin. Ang atensyon. Ang respeto. At ngayon, pati ang gobernador. Nakuha pa niya. Hindi ako papaya na maging masaya siya habang ako,
Nagtitiis sa kung anong meron. Pero wala siyang ginagawang masama sa'yo. Giit ni Marco, ang boses ay tumataas na rin. Buhay ng tao ang sinisira mo, Bella. Ang reputasyon niya. Ang mukha ni Bella ay biglang naging seryoso at mapanganib. Hinawakan niya ang kuwelyo ng damit ni Marco, ang kanyang makuko ay bahagyang bumaon dito. At sino ka para magsalita ng ganyan? Bulong nito, ang bawat salita ay may diin. Sino ba ang kumampi sa akin noon pa lang? Sino ba ang tumalikod sa kanya noong tinanggal siya sa trabaho? Sino ang kasama ko ngayon? Binitawan niya si Marco. At ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Tama si Bella. Naging bahagi siya nito. Naging kasangkapan siya sa galit nito. Kasama na kita sa kasinungalingang ito, Marco, sabi ni Bella, ang boses ay malamig at pinal. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Dahil kapag naksalita ka, hindi lang ako ang babaksak. Pareho tayo. Walang nagawa si Marco kundi tumiti, puno ngang pagkadismaya sa babaeng kaharap niya. At higit sa lahat, sa sarili niya. Ang dating pagmamahal na inakala niya ay napalitan ngang takot at pagsisisi. Tumalikod siya at lumabas ng apartment ni Bella nang walang paalam. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang mga salita ni Bella ay umugong sa kanyang isipan. Pareho tayo. Pareho tayo. Hindi. Ayaw niyang maging katulad nito. Ayaw niyang maging isang halimaw na naninira ng buhay ng iba para lang sa sariling kapakanan. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, umupo lang siya roon ng matagal sa gitna ng dilim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. May 200 sa harap niya. Ang manahimik para protektahan ang kanyang sarili mula sa gulo o ang gawin ang tama, kahit na anong kapahamakan ang idulot nito sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang nga daliri ay nangingini habang nag-scroll siya sa kanyang nga kontak. Huminto ito sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinitingnan, isang pangalang nagdudulot ng pinahalong sakit at pangungulila. Maya. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa call button. Isang pindot na lang. Isang pindot lang at maari niyang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Pero ito rin ang isang pindot na maaring sumira sa lahat ng itinayo niya kasama si Bella. Nakatiti lang siya sa screen. Ang kanyang hinlalaki ay nag-aalinlangan. Nakabitin sa pagitan ni kaduwagan at ni katubusan. Ang masumunod na araw para kay Gabriel ay tila mapahinamula sa isang librong ayaw na niyang matapos. Ang mundo, na dati ay kulay abo dahil sa politika at tungkulin, ay biglang nakaroon ng matingkat na kulay. Ang kulay nga mata ni Maya kapag ito'y natutuwa. Ang kulay nga yang ngiti na kayang mapawi nga lahat ng kanyang pagod. Ang halik sa ilalim ngang papalubok na araw. Ang paamin ng kanilang nga damdamin. Ang lahat na iyon ay parang isang angkla na nakpapanatili sa kanya sa gitna ng magulong dagat ng kanyang buhay. Sa wakas, may isang bagay na para sa kanya lamang. Hindi para sa pamilya. Hindi para sa probinsya. Kundi para kay Gabriel. Ang lalaki. Pumasok siya sa kanyang opisina isang umaga, may dalang ngiti at isang pakiramdam ng pag-asa. May magkaplano na nabubuo sa kanyang isipan magkaplanong kasama si Maya. Mga simpleng bagay tulad ng panonood ng sine, pagkain ng street food, mga bagay na hindi niya kailanman nagawa. Ngunit ang mapangarap na iyon ay biglang nagambala. Tumuno ang kanyang private line. Si Ricardo, ang tapat na ay dengan kanyang ina. Bihira itong tumawa ng direkta sa kanya maliban kung may emergency. Goff. Pasensya na po sa abala. Bungat ni Ricardo, ang boses ay may halong paalala. Hindi ko po sana kayo gagambalain pero. Naalala lang po ako. Ah? Kumunot ang no ni Gabriel. Anong problema? Richardo. Si Doña Matilda po kasi, kasama ni Japong ngayon si Miss Reyes. Biglang naging alerto si Gabriel. Nakita sila? Saan? Dito po sa coffee shop ngang The Peninsula Hotel. Goff, ang totoo po niyan, kaya po ako napatawag ay dahil po sa ipinapakita ni Doña kay Miss Reyes. Baka po kasi masamain ni Miss Reyes-san. Alok ni Doña. Ang pag-alinlangan sa boses ni Ricardo. Ang salitang alok. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Gabriel. Naalala niya ang pag-usap nila sa hapag-kainan, ang pagiging mapanuri ng kanyang ina. Salamat sa pagtawag, Richardo, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging seryoso.
Ibinaba niya ang telepono. Ang kulay sa kanyang mundo ay nagsimulang kumupas. Ang pagmamaneho niya patungo sa hotel ay mabilis at puno ng tensyon. Ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakahawa sa manibela. Pauli-ulit na tumatakbo sa isip niya ang nga posibleng mangyari. Isang hindi pagkakaunawaan lang to. Mag-usap lang sila. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang boses ng kanyang ina. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang isang taong may ganoong klaseng record? Pinilit niyang iwaksi iyon. Mahal niya si Maya. At nagtitiwala siya dito. Nagtitiwala siya. Pagdating niya sa hotel, mabilis siyang naglakad papunta sa coffee shop. At mula sa salaming pada sa labas, nakita niya sila. Ang kanyang ina, si Doña Matilda, ay nakaupo ng tuwid, ang postura ng isang reyna, kalmado at kontrolado. Sa kanyang harapan, si Maya. Ang mukha ni Maya ay maputla, ang kanyang nga mata ay nagpapakita ng sakit at hindi makapaniwala. At sa kamay ni Maya, hawak nito ang isang pirasong papel. Isang puting parihaba. Isang seka. Parang huminto ang paikot ng mundo ni Gabriel. Tila nabingi siya sa ingay ng paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang eksa ng iyon na parang isang litratong dahan-dahang sinusuno ang kanyang puso. Naglakad siya papaso. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang may nakadagan sa kanyang nga balikat. Hindi pa siya napapansin ng dalawa. At sa kanyang paglapit, narinig niya ang huling nga salita ng kanyang ina nga salitang tumusok sa kanya na parang isang kutsilyo. Huwag mong isipin na utang na loob ito, Hija, sabi ni Doña Matilda, ang boses ay malami. Isipin mo na lang na isa itong transaksyon. Ako ang nagbigay sa iyong trabaho. At ako rin ang babawi nito. Napatigil si Gabriel. Ako ang nagbigay sa iyo ang trabaho. Ang masalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, sinisira ang lahat ng magagandang alaala. Ang pahanga niya sa galing ni Maya. Ang paasa na dala nito. Lahat ba iyon ay isang palabas lang? Isang plano? Doon na siya napansin ni Maya. Ang mata nito ay nanlaki sa gulat at takot nang makita siya. Sinubukan nitong itago ang seka. Ngunit huli na ang lahat. Ang tingin ni Gabriel ay napako sa piraso ng papel sa kamay nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Maya. Hinanap niya ang sagot sa mga mata nito. Hinanap niya ang pagtanggi, ang paliwanag. Pero ang nakita niya lang ay gulat. At sa isipan ni Gabriel na nilason na ang pagdududa, ang gulat na iyon ay mukhang pagkakasala. Lumapit siya sa kanilang mesa. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago ang isang pusong nawasak. Ang init ng pagmamahal na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nagiyelong sakit. Gabriel! Bulong ni Maya. Tumatayo. Hindi siya pinansin ni Gabriel. Tumingin siya kay Maya. Mula ulo hanggang paa. Na parabang ngayon lang niya ito nakita. At ang pagtingin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Isang tingin ng isang estranghero. Isang tingin ng matinding pagkabigo. Kaya pala. Sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina at walang emosyon, na lalong nagpapakita ng tindi ng kanyang sakit. Ang pag-asa sa kanyang boses kanina ay tuluyan ng naglaho. Ganon na lang pala kadali para sayo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinipigilan ang sariling emosyon na bumuhos. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maya. Ang mga mata na minsan ay nabigay sa kanya ng liwana. Pero ngayon ay sumasalamin sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Sabihin mo sa akin, Maya. Magkano ang presyo mo? Magkano ang presyo mo? Ang nga salita ay tumagos sa puso ni Maya na parang isang piraso ng yelo, sinusunog siya sa lame, pinapatay ang lahat ng init at kilih na naramdaman niya sa mga nakaraang araw. Ang nga mata ni Gabriel, ang mamatang minsan ay tiningnan siya ng may paganga at pangako, ngayon ay punong isang malami at mapanghusgang tingin. Ang sakit. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi niya ito kayang dalhin. Mas masakit pa ito kaysa sa araw na tinanggal siya sa trabaho. Mas masakit pa kaysa sa araw na tinalikuran siya ni Marco. Dahil ang sakit na ito ay galing sa taong pinakatiwalaan niya ng kanyang basa na puso. Tumingin siya kay Doña Matilda, na nakaupo pa rin ng may perpektong postura, isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiting tagumpay ang nasa mga labi nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kamay. Ang halaga ay napakalaki. Sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, ang piraso ngang papel na iyon ay hindi na mistulang kaligtasan.
Nakmistula itong isang insulto. Isang kadena. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Naramdaman ni Maya ang tingin ng ibang tao sa coffee shop. Naramdaman niya ang pahuhusga. Ngunit sa gitna ng hihiyan at sakit, isang bagay ang biglang umusbong sa kanyang kaluban. Isang bagay na matagal nang natutulo. Isang bagay na akala niya ay nawala na. Galit. Isang matuwid na galit. Ang kanyang kamay na nangingini ay biglang tumigil. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pakakahawa sa tsaka. Rasp. Isang tuno. Isang matalas at biglang papunit ang bumasa sa katahimikan. Napatingin si Gabriel at si Doña Matilda sa kanyang magkamay. Pinunit niya ang tsaka sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ito ulit. At ulit. Hanggang ang piraso ng papel na kumakatawan sa kanyang presyo ay naging maliliit na konfeti na lang. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang palad at hinayaang mahulo ang mga piraso ng papel sa mamahaling karpet ng hotel. Nahulo ang nga ito na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Itinuan niya ang kanyang nga mata kay Gabriel. Ang nga luha ay nakbabadiyang pumata. Ngunit pinigil niya ito. Hindi niya ipapakita sa kanila ang kanyang kahinaan. Ang pera. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ang pera, wala itong halaga. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel, hinahayaan nitong makita ang pagkawasa na idinulot nito. Pero ang pinakamasakit sa lahat, Gabriel, pagpapatuloy niya. Ang bawat salita ay puno ng bigat ng kanyang nararamdaman. Ay ang hindi mo pagtitiwala. Mas masakit na hindi ka naniwala sa akin kaysa sa anumang kayang sabihin ng ina mo. Isang butil ng luha ang hindi niya napigilan at pumata sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Doña Matilda. Ang lungkot sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang malamig na katatagan. Salamat sa oportunidad, Doña Matilda, sabi niya, may bahid ng sarkasmo sa kanyang formal na tono. Inamin niya ang manipulasyon nito. Salamat sa trabaho. Pero sana, malaman ninyo. Lumapit siya ngang isang hakbang sa mesa, ang kanyang nga mata ay hindi kumukurap. Ang pagmamahal at ang respeto ko sa sarili. Hinding-hindi niyo mabibili. Sa huling masalitang iyon, tila may nakbago sa ekspresyon ni Doña Matilda. Ang ngitingang tagumpay ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Maya. Pakagulat? O baka isang malayong alala? Ngunit hindi na iyon mahalaga. Tapos na siya. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa upuan. Hindi na niya muling tiningnan ang dalawa. Tumalikot siya. Itinuwi ang kanyang likod, at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay isang pahaya. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa sahi ay isang pagpapatunay na hindi siya umurong. Lumalakad siya palayo ng may dignidad. Maya. Narinig niya ang boses ni Gabriel na tumatawa sa kanyang pangalan. Isang boses na punong biglaang paalinlangan at pagsisisi. Ngunit hindi siya lumingon. Napatuloy lang siya sa paglalakad. Diretso ang tingin. Papalabas ng coffee shop. Papalayo sa mataong sumira sa kanyang tiwala. Naiwan si Gabriel na nakatayo, nakatingin sa direksyon kung saan naglaho si Maya. Ang nga piraso ngang sekasasahi ay parang nga piraso ngang kanyang sariling puso. Ang malamig na katiyakan na naramdaman niya kanina ay naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na pagdududa. Tumingin siya sa kanyang ina, ang maskara sa kanyang mukha ay tuluyan ng nabasat. Ang kanyang nga mata, na kanina'y malamig at mapanghusga, ngayon ay puno ng isang tahimik na tanong na may halong pagsisisi at panunumbat. Ano ang nagawa mo? Ano ang nagawa natin? Ang biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Si Gabriel ang nagmamaneho, ngunit ang kanyang isipan ay wala sa daan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang imahe ni Maya, ang kanyang matang punong sakit. Ang dignidad sa kanyang pagtalikod. Ang nga pirasong seke na parang nga abo sa sahi. Katabi niya ang kanyang ina, nasa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay tila hindi alam ang sasabihin. Bakit ma? Sa wakas, binasa ni Gabriel ang katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malala. Isang boses na puno ng pagod at pagkabigo. Bakit niyo ginawa yon? Ulit niya, hindi tumitingin sa ina. Huminga ng malalim si Doña Matilda. Para sa'yo, anak. Ginawa ko yon para protektahan ka.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Gabriel. Protektahan? Saan? Ma? Sa pagiging masaya? Sa pagkakaroon ng isang bagay na sa wakas ay para sa akin. Hindi mo naiintindihan, Gabriel. Ang nga babaeng tulad niya. Anong klaseng babae siya? Ma? Putol ni Gabriel, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Isang babaeng matalino? Matapang? May dignidad? Isang babaeng nagbigay ng kulay sa mundong ginawa ninyong kulay abo para sa akin. Yun ba ang klaseng babae na kinatatakutan ninyo? Isa siyang distraksyon. Isang panganib sa iyong kinabukasan. Jeet ni Matilda. Dun na huminto si Gabriel sa gilid ng daan. Pinatay niya ang makina. Sa katahimikan ng gabi, hinarap niya ang kanyang ina. At ang sakit sa kanyang nga mata ay kitang-kita. Ang kinabukasan ko? Mabago siya dumating, wala akong pakialam sa kinabukasan ko. Ginagawa ko lang ang dapat. Sinusunod ko lang ang plano ninyo para sa akin. Pero siya, ipinakita niya sa akin na pwede palang maging masaya habang nagsisilbi. Ipinakita niya sa akin na pwede palang maging toto. Hinawakan ni Gabriel ang manibela ng mahigpit, ang kanyang maugat ay lumitaw. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang ginawa ninyo sa kanya, kundi ang ginawa ninyo sa akin. Napatingin sa kanya si Matilda. Inalis niyo sa akin ang karapatang maniwala sa kanya, ma. Nilason ninyo ang isip ko. At naniwala ako sa inyo. At dahil doon, baka nawala na siya sa akin ng tuluyan. Ay. Sa mga salitang iyon, nakita ni Gabriel ang isang bagay na hindi niya pa nakikita sa kanyang ina. Isang bita sa perpektong maskara nito. Isang kislap ng sakit, isang alaala ng sarili nitong nakaraan. Ngunit mabilis itong nawala, pinalitan ng pamilya na tigas na mukha. Hindi na sila muling nausap hanggang sa makarating sa mansyon. Lumipas ang ilang araw. Pauli-ulit na tinawagan ni Gabriel si Maya. Naiwan siya ng hindi mabilang na mensahe. Pero wala. Walang sagot. Isang padangang katahimikan ang itinayo nito sa pagitan nila, at alam ni Gabriel na nararapat lang iyon sa kanya. Isang gabi. Kailangan niyang dumalo sa isang malaking charity ball. Isa sa pinakamalaking social events ng taon. Wala siya sa mood. Ngunit bilang gobernador, ang kanyang presensya ay inaasahan. Pumasok siya sa grand ballroom, pilit na ngumingiti, nakikipagkamay, habang ang isip niya ay nasa isang tao lang. Habang nasa kalagitnaan ng programa, isang biglaang komosyon ang umagaw sa atensyon ng lahat. Isang malakas at pamilya na boses. Zinong galing? Manolo ko. Si Bella Gonzales. Nakatayo sa gitna ang sahi, ang kanyang itsura ay magulo, ang kanyang mga mata ay naapoy sa galit. Itinuturo niya ang isang direksyon. Sinundan ng lahat ang kanyang tingin, pati na si Gabriel. At doon, malapit sa isang table sa gilid, nakatayo si Maya. Nakatayo siya ron, maganda sa isang simpleng itim na bestida, kasama ang ilang dating katrabaho. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Ang babaeng yan, siga ni Bella, lumalakad palapit. Ang sekretarya ng gobernador, isang ahas, isang gold digger. Akala ninyo malinis siya? Tanungin ninyo siya kung sino ang matandang businessman na bumuhay sa kanya bago niya nilandi si Governor De Leon. Niloko niya tayong lahat. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang makamera ng cellphone ay nasimulang itutok kay Maya. Para siyang isang usa na natrap sa liwanag ng mga sasakyan, hindi makagalaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na alinlangan si Gabriel. Isang apoy ang nag-alap sa kanyang dibdib. Mabilis siyang naglakad. Hindi patungo kay Maya, kundi patungo sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa naguguluhang MC. Ang buong ballroom ay natahimik. Tama na. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Lahat na mata ay napunta sa kanya. Ang paninira ay walang lugar sa gabing ito, at lalong walang lugar sa ating lipunan. Sabi niya, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Bella. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa buong ballroom, at sa huli, kay Maya. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Ang buong mundo niya ay nawala, maliban sa babaeng nakatayo sa gitna ng mga mapanghusgang tingin. Ang babaeng sinisiraan ninyo, pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ay isa sa pinakamarangal at pinakamatapang na taong nakilala ko.
Hinarap niya ang nga pagsubok ng may dignidad. At hindi kailanman sumuko. Ang tanging kasalanan niya ay ang magtiwala sa mga maling tao. Kasama na ako doon. Isang kolektibong pahinga ang narinig mula sa mga tao. I was a fool to doubt her. At ang sismis na naririnig ninyo ngayon ay gawa-gawa lang isang taong puno ng inggit at galit, sabi niya, bago muling tumingin ng diretso kay Maya. Siya ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng serbisyo. At siya rin ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Itinaas niya ang mikropono, ang kanyang puso ay kumakabo. Ito na. Walang atrasan. Siya si Maya Reyes. At siya ang babaeng mahal ko. Ho! Isang nakakabinging katahimikan ang sinundan ng isang malakas na bulungan. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Gabriel. Ang tanging mahalaga ay ang nga mata ni Maya, na ngayon ay puno ng maluhang hindi na nito mapigilan. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isa pang figura ang gumala. Mula sa main entrance, tahimik na naglakad si Doña Matilda de Leon. Nagiwalay ang mga tao na parabang dagat na hinati. Ang kanyang mukha ay seryoso, hindi mabasa. Naglakad siya papalapit, nilakpasan ang naguguluhang si Bella, nilakpasan ang kanyang sariling anak sa entablado, at huminto. Huminto siya sa tabi ni Maya. Isang tahimik na pakilos. Isang pakpane. Isang paktanggap na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Sa gilid ng ballroom, nakatayo si Marco Valdez. Nasaksihan niya ang lahat. Ang pagwawala ni Bella. Ang katapangan ni Gabriel. Ang pagdating ni Doña Matilda. Parang gumuho ang kanyang mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim. Huminto siya sa harap ni Bella. Na ngayon ay natutulala. Talunan. Tama na. Bella. Sabi niya. Ang boses ay pagod at pinal. Tapos na ang lahat. Hindi na niya pinansin ang magiging reaksyon nito. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Maya at Gabriel, na ngayon ay makasama na sa gitna ng tablado, protektado ng buong mundo. Tinitigan niya sila. Ang dalawang taong sinaktan niya. Ang dalawang taong nakpapakita sa kanya kung ano ang tunay na pag-ibig, isang bagay na ipinakait niya. Isang bagay na marahil ay hindi na niya kailanman mahahanap. Ilang buwan. Ang nga buwan na lumipas pagkatapos ng gabing iyon sa charity ball ay tila isang banayad na agos ng tubig pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahan, ang nga alon ng tsismis ay humupa. Ang nga nasirang reputasyon ay unti-unting nabuo. At ang masugat ay nagsimulang magilom. Napanood ni Maya sa balita ang tungkol sa kasong isinampangang ilang biktima ng paninira laban kay Bella Gonzalez. Hindi siya kasama roon. Para sa kanya, ang katahimikan at kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pahihiganti. Nakita niya si Marco sa TV, nakatayo sa likod ni Bella habang dinadala ito palayo ng mga pulis. Sa mata ni Marco, nakita ni Maya ang anino ng isang lalaking nawalan ng direksyon, at sa halip na galit, awa ang naramdaman niya. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang pinakamalaking sorpresa ay dumating isang hapon nang makatanggap siya ng isang imbitasyon para sa saa. Mula kay Doña Matilda de Leon. Nakita sila sa hardin ng mansyon ng Madeleon, isang lugar na puno ng bulaklak at katahimikan. Mag-isa lang ang matanda, nakaupo sa isang silangyari sa bakal. Sa pagkataong ito, wala na ang malamig na maskara sa mukha nito. Ang nakita ni Maya ay isang matandang babae na may mga matang pagod. Maupo ka, hiha. Sabi nito. Umupo si Maya, may kaba pa rin, ngunit wala ng takot. Matagal silang hindi naksalita. Tumingin lang si Doña Matilda sa kanyang marosas. Alam mo ba, nagsimula ang matanda. Ang hardin na ito, ang aking ama ang nakpagawa. Sabi niya, ito raw ang magpapaalala sa akin na ang kagandahan ay dapat laging may kaayusan at kontrol. Ngumiti ito ng mapay. Pero may isang bulaklak na gusto kong itanim dito nun. Isang simpleng gumamala. Ngunit ayaw niya. Masadoraf pangkaraniwan. Tumingin ito kay Maya, at sa mga mata nito, nakita ni Maya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. May isang lalaking nagturo sa akin na mahalin ang gumamela, papatuloy ni Matilda, ang boses ay mahina. Ang pangalan niya ay Antonio. Mabuti siyang tao. Ngunit hindi siya mayaman. Hindi siya de Leon. At dahil sa takot ko, sa takot naking pamilya,
Iniwan ko siya. Isang luha ang pumata sa pisngi ngang matanda. Nang makita ko kayo ni Gabriel, nakita ko ang aking sarili. Nakita ko ang takot na muli akong talunin. At dahil sa takot na iyon, muntik ko nang sirain ang kaligayahan ng sarili kong anak. Ang kaligayahang hindi ko kailanman nakamit. Tumingin ito ng diretso kay Maya. Patawarin mo ako, Hija. Sa lahat ng aking nagawa. Ang sinseridad sa boses nito ay hindi may kakaila. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit na naramdaman ni Maya para sa matanda ay naglaho, napalitan ng pag-unawa. Tumango siya. Pinapatawad ko na po kayo, Doña Matilda. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa matanda. Ito ay para na rin sa kanyang sarili. Isang pagpapalaya sa huling bigat na nakadagan sa kanyang puso. Pag-uwi niya, may isang sobrang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng niyang mesa. Walang pangalan ng nakpadala, pero kilala niya ang sulat kamay. Galing kay Marco. Nag-alinlangan siya sandali bago ito buksan. Ang sulat ay may klilang. Puno ito ng mga salitang hindi kayang sabihin ni Marco ng harapan. Isang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang kahinaan, sa kanyang malalim na pagsisisi. Hindi ito humihingi ng pangalawang pagkakataon. Humihingi lang ito ng patawaran, at nagtatapos sa isang simpleng pangungusap, sana maging masaya ka, Maya. You deserve it. Itinupi ni Maya ang sulat at inilagay ito sa isang kahon. Isinara niya ang kahon, at kasabay nito, isinara na rin niya ang pinto sa kanyang nakaraan. Wala ng galit. Wala ng sakit. Tanging kapayapaan na lang. Isang hapon, isinama siya ni Gabriel sa isang lugar na pamilya sa kanilang dalawa. Ang kalsada sa gilid ng Palayan Sasta. Elena. Ang lugar kung saan nasira ang kanilang sasakyan. Ang lugar kung saan sila unang nahalikan. Walang nasirang sasakyan ngayon. Ang araw ay muli na namang papalubo, ipinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Naglakad sila sa gilid ng palayan, makahawak kamay. Ang hangin ay sariwa at ang tanging ingay ay ang huningam gaibon. Naalala mo pa ba? Tanong ni Gabriel, ang ngiti ay nasa kanyang boses. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Maya. Dito nagsimula ang lahat. Hindi, sabi ni Gabriel. Huminto sa paglalakad at humarap sa kanya. Dito nagbago ang lahat. Pero ang simula ay noong araw na pumasok ka sa opisina ko. Dala ang isang bigong puso pero may mamatang puno ang katapangan. Hinawakan niya ang makabilang pisngi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na ngayon ay wala ng pag-aalinlangan, wala ng takot. Maya Reyes, bago ka dumating, ang buhay ko ay isang tuwid na linya. Isang planadong paglalakbay na walang kulay. Pero ikaw ang nagturo sa akin na lumihis sa daan, na sumayaw sa ulan, at hanapin ang kagandahan sa malugar na hindi inaasahan. Dahan-dahan, lumuhod si Gabriel sa kanyang harapan, sa gitnang damuhan, sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaking kahon. Isang maliit lang. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang singsing. Isang simpleng singsing na may isang maliit na batong kumikinang. Hindi ito marangya. Ito ay simple. Tapat. At totoo. Katulad ng pag-ibig nila. Hindi ko may papangako ang isang perpektong buhay, Maya, sabi ni Gabriel, ang boses ay nangingini sa tindi ng kanyang emosyon. Makakaroon pa rin ng mapagsubo, maproblema, maaraw na mahirap. Hindi ako perpektong tao. At lalong hindi ako perpektong gobernador. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mata. Ang kanyang kaluluwa ay hubad sa harap niya. Pero ipinapangako ko ang buong buhay ko sa iyo. Bawat pagsubo, haharapin nating magkasama. Bawat tagumpay, ipagdiriwang nating magkasama. Bawat umaga, ikaw ang una kong gugustuhing makita, at bawat gabi, ikaw ang huli kong yayakapin. Ang ngaluhang kaligayahan ay malayang dumaloy sa magkapisngi ni Maya. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, lahat ng pagsubo na pinagdaanan niya ay naglaho. Ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Sa lalaking ito. Maya Reyes, mahal na mahal kita. Pakasalan mo ako. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanyang sagot ay nasa kanyang nga matang puno ng paibig, sa kanyang ngiting abotay nga. Dahan-dahan siyang tumango, paulit-ulit. Oh, Gabriel.
Bulong niya. Ang boses ay basag dahil sa saya. Oh, Arthur. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. At sa gitna ng isang malawak na palayan, sa ilalim ng isang makulay na langit, dalawang pusong sinubok ng panahon ang sa wakas ay naging isa. Ito ay hindi isang patatapos na parang sa fairy tale. Ito ay simula. Ang simula ang kanilang habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Maya at Gabriel. Isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging nagluluwal ng pinakamaliwanag na umaga. Isang taos-pusong pasasalamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanatang ang kanilang paglalakbay. Mula sa painang pagtataksil, sa kabangang bagong simula, hanggang sa tamis ng isang paibig na sinubok ng panahon. Ang bawat salitang isinulat namin ay inyalay sa pagnanais na makapahatid ng isang kwentong hindi lang basta maririnig, kundi mararamdaman. Sa pagbuo ng kwentong ito, naging paalala sa amin na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok. May mga pagkataong tila guguho na ang lahat. At ang tiwala ay parang isang babasaging salamin na kapag nabasa ay mahirap ng buuin. Ngunit dito rin namin natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pakbaksa, kundi sa kakayahang bumangon sa tuwing tayo'y nadadapa. Naway ang kwento ni Maya at Gabriel ay magiwan sa inyo ng inspirasyon. Isang paalala na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili, na ang dignidad ay isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera, at ang tunay na paibig ay hindi nahahanap ng perpektong tao, kundi natututong magmahal ng perpekto sa isang taong hindi perpekto. Hangat namin na sa bawat pagsubok na inyong hinaharap, lagi ninyong matakpan ang lakas sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsuporta. Ikagagala naming mabasa ang inyong nga komento at marinig ang inyong nga salobin tungkol sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento. Nagmamahal. Pusong Pinoy Tales.